Bagong lipat si Jay sa isang boarding house malapit sa university. Murang upa, walking distance at tahimik. Pero may isang paalala ang landlady habang inaabot ang susi. Huwag kang dadaan sa tapat ng room 08 pagsapit ng 10:00 ng gabi. Tumango lang si Jay kahit medyo nagtaka. Unang linggo, naging normal ang lahat. Hanggang isang gabi, habang pauwi siya mula sa group study, napansin niyang 10:50 na ng gabi at doon niya naalala ang sinabi ng landlady. Saktong madadaanan niya ang room 08. Napansin niyang bukas ang bintana. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita niya ang isang babaeng nakadungaw. Mahaba ang buhok, maputla ang muka at umiiyak. Napaatras si Jay. Tumakbo siya pabalik sa kwarto. Sinubukang kalimutan ang nakita. Baka imagination lang or baka dahil pagod. Pero simula noon, gabi-gabi, nakikita niya ang babae. Nasa bintana pa rin ng room 08. Laging 10:00, laging umiiyak, laging nakatingin sa kanya. Isang gabi, tinanong niya ang landlady tungkol dito. Umiling ito at sinabing matagal nang walang umuupa sa kwarto. May namatay dyan 3 years ago. Nagpakamatay dahil sa heartbreak. Hanggang ngayon, akala niya ay babalik pa din ang boyfriend niya. Nagdesisyong umalis si Jay. Ayaw na niyang magtagal pa. Pero nung araw na mag-aayos siya ng gamit, narinig niya ang isang iyak. Hindi na sa bintana, kundi sa likod niya. Paglingon niya, naroon ang babae. Umiiyak pa rin. Nakaupo ito. Nakatingin sa kanya. Bakit mo ako iniwan? Nagising si Jay, pero iba na ang paligid. Nasa loob na siya ng room 08 at siya na ang nakaupo sa kama. Siya na ang umiiyak. At sa bintana, may dumaan, isang bagong boarder. Simula noon, gabi-gabi na siyang tanaw sa bintana ng room 008. Kasama ang babae. Kinilabutan ka ba sa kwento? Comment yes kung oo.